Ngayong araw ay meron tayong mga sisiw na papalabasin, no, dito sa ating incubator dahil ika 22 days na ngayon, no. Kahapon ang schedule nila na mapipisa, kaya kahapon ay tinanggal na natin, no, yung lahat na mga hindi napipisa na itlog dahil pagdating sa 21 days, pag hindi pa yan mapipisa ay patay na, no, yung similya ng mga itlog. So ito na sila, no. Papatayin muna natin yung ating incubator para walang mga alikabok, no, yung mga balahibo na maliliit. So yan, ito na yung mga sisiw natin, no. So bali 243 lahat, no, yung ini-incubate natin na itlog, at pag-handling natin ay meron tayong 194 na mga fertile eggs. So ito na sila, no. So ayan. So bali apat na tray ito, no, dahil dinidivide natin ng apat yung ating mga itlog. So ayan sila, mga Samphinidae chicks. So ayan, no. So yung incubator natin, no, ay yung hatcher natin ay meron siyang dalawang lagayan, no, ng tubig dahil pagdating sa 18 days yung hatching period niya ay kailangan, no, na mataas yung kanyang humidity para madaling maisa yung itlog at hindi didikit, no, sa shell yung sisiw. So ito na ngayon, no, yung mga sisiw natin. So dito ay ito yung sa breeding pen number 1 natin, at saka dito naman sa kabila ay ito yung sa breeding pen number 2 natin, no. Sa 194 na mga itlog na fertile ay meron tayo ditong 13 eggs na hindi napusa. So ang mga itlog na ito, no, ay patay na yung ganyang similya. Meron tayo ditong 181 na mga sisiw, no, na napoproduce sa batch na ito. Yung sinasabi natin na more than 300 na mga sisiw yung mapoproduce natin buwan-buwan ay pwede pa nating malagpasan, no, pag ganito palagi yung magiging resulta sa ating pagpapisa sa ating sisiw. Kung kukunan natin ng percentage ng kanyang hatching rate ay meron tayo ditong 93% na hatching rate sa ating mga fertile eggs. So ang mga itlog na ito lahat, no, ay 243. So napakataas, no, ng kanilang fertility rate ng ating mga itlog ngayon. Ang mga sisiw natin na kakalabas lang mula sa incubator ay agad-agad natin silang ilalagay dito sa ating brooder. Ang brooder ay ito yung magbibigay ng artificial na init sa ating mga sisiw from day old hanggang sa ipapalabas natin dito sa ating brooder. Napaka-importanting facilities ng brooder dito sa pagmamanok, lalo't na yung mga sisiw natin ay hindi siya nilimliman ng mga inahin. Dito pagkalagay natin sa ating sisiw sa brooder ay agad-agad natin sila na pinapainom ng tubig na may kasamang multivitamins para ma-boost yung kanilang immune system. Ang ipa o rice hull na ginagamit natin bilang feedings dito sa ating brooder ay ito rin, no, ay magbibigay ng init sa ating mga sisiw. Ang isa rin benepisyo ng rice hull o ipa dito sa ating mga sisiw ay inaabsorb ng rice hull ang moisture ng ipot ng ating mga sisiw upang sa ganun ay hindi mababasa yung ating feedings. Ang isa rin kasi na factor kung kaya magkasakit yung mga sisiw natin kapag basa yung kanilang feeding, dahil kapag basa meaning marami yung bakterya na namumuo sa feedings. Kung kaya ito rin ang isa sa pinaka importanteng gamit ng rice hull dito sa ating brooder. Sa mga ganitong edad ng mga sisiw ay kailangan na maging mapagmatsyag. Dapat minomonitor palagi ang behavior ng mga sisiw upang mabigyan ng sapat na lunas kung meron silang dinaramdam. Ang mga rice hull natin dito ay dinagdagan natin ito after 1 week upang matatabunan ng panibagong ipa yung lumang ipa kung saan ang mga ipot ay doon dumidikit. Ang mga ipa kasi na naiipon tapos marami ng mga ipot na dumidikit sa ipa ay nangangamoy ng ammonia. Kung kaya linggo-linggo natin silang pinupunan ng bago upang yung luma na mga rice hull ay matatabunan siya
hanggang sa ipapalabas na natin yung ating mga binubrooding patungo naman sa ating grow out pen.